Tinamaan ko. Sorry. Hello everyone. Welcome dito sa inyong gabay. All zodiac signs. Dating gawi. Simula tayo kay Aries. Tatapos tayo kay Pisces. Yan. Kamusta sa kayong lahat? Sana kayo ay okay. Maaasim. Masaya at healthy. O diba? Tingnan na natin, Aries. Yan. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube, Aries, please don't forget to subscribe, like, and follow na rin yung ating FB, Instagram, and TikTok. Personal readings, diretso po kayo sa aking legit na FB page. Yung lahat ng mga details at link nakalagay sa description, kaya pakibasa na lang lahat yung mga nakasulat below. Shoutout sa ating mga YouTube channel members and ating FB page subscribers. Ayan, maraming salamat sa pagtangkilik, sa support at pag-join. Okay. Anong meron sa iyo, Aries? Huwag ka masyadong maging greedy ngayong araw na ito. Ito, sign yan. Sign na huwag kang maghangad ng sobra-sobra or maging greedy. Kasi 'di ba merong fable ba tawag doon? Yung mga kwentong kapupulutan ng aral ng mga bata pa tayo. Kung nakikinig kayo sa mga storytelling, ayan, kahit sa school, ayan. 'Di ba yung The Boy Who Cried Wolf? Ayan, alam ko fable 'yun eh. So, sabi nga nila, huwag kang masyadong maging greedy kasi baka lahat mawala sa'yo. Diba? Matuto tayong makontento kung anong meron tayo. Ang alam kong fable na ganun, yung aso, na parang nakita niya yung reflection niya doon sa running water na meron kasi talaga siyang actual na dalang buto sa bibig niya. Nakita niya yung reflection niya sa tubig. So, akala niya, ibang aso yun. So, nag-greedy siya ngayon. Sa paghahangad niya, kukunin niya dapat yun eh. Yung nakikita niya sa reflection without realizing na siya rin pala yun. Ayun, nahulog yung buto. Lalo siyang nawalan. So, ayan. Naging tayo, fable tayo. Pero yun na nga. Kasi itong 4 of Cups mo, yun nga, pwedeng warning na huwag kang maging greedy. Matuto ka makontento kung anong meron ka. Kasi ang 4 of Cups is dissatisfaction. So, pwede namang hindi ka lang ganun ka-happy or kontento. So, kung anong nangyayari sa'yo ngayon or anong meron dyan sa harapan mo ngayon. So, yan. Pwedeng iba, dissatisfied kayo pagdating sa relationships, sa outcome ng mga ginawa ninyo. Or pwedeng may kinalaman sa career or business. Ayan. O pwedeng iba, nag-abroad nga kayo, pero parang hindi naman kayo masaya dyan. So, may ganong energy na parang hindi ka fulfilled, hindi ka happy or kontento ngayon sa nangyayari or kung anong meron ngayon sa buhay mo or situation mo. Possible na may travel. Meron ding Pisces energy dito. The Moon card. So, this pertains to your emotions or yung feelings mo right now. Ayan na nga. Yung feelings na nakikita dito, na feelings na lumilitaw dito is pagiging unhappy, hindi kontento, hindi ka fulfilled yan. There may be something hidden with the Moon card. Alam naman natin ito ay mystery, shadows, yung mga secrets. Okay. Ganyan yung mga nasagap nating energies para sa'yo ngayon, Aries. Thank you so much for being here. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Move na tayo kay Taurus. Hello, Taurus. Tingnan na natin anong energies meron para sa'yo ngayon. Or kung ano yung mga nakalagay na dates dito sa ating reading. Or kahit kailan mo ito makita.
Temperance, Sagittarius. Ayan, may Sagittarius dito. Mukhang wala kang kalayaan today. Nagawin yung gusto mo. Ayan. Pwedeng may pumipigil sa'yo or ikaw mismo sa sarili mo parang parang nag-aalangan or talagang pwedeng literal lang na wala kang magawa ngayon sa situation mo. Eight of Swords. Pwedeng limitations yan, whether itong mga limitations na yun, self-imposed, no? Meaning ikaw yung lilimita sa sarili mo or pwedeng yung ibang tao, nire-restrict ka, pinipigilan ka nila or hindi ka pinapayagan, no? Some of you are in need of healing, the Temperance, or pagiging kailangan maging pasensyosa. Or kalmahan mo lang, dear. Ayan. Kasi Temperance is about kung paano ma-endure yung situation, paano ka magpasensya, magtiis, maging kalmado, no? Pwedeng yung iba may kinalaman ito sa partners kasi Temperance is parang combining two elements, usually opposites. So, pwedeng iba hindi nag-work yung partnership right now, romantic man yan or business. May mga bagay na hindi nag-work, hindi magandang magkasama. Ayan. Pwedeng iba nag-experiment kayo. Ina-try ninyo kung ano yung mag-work sa hindi. Okay? Father of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. O baka may another earth sign dito na ka-deal mo. This is a card of pagiging practical and stable. So, sabihin na natin, pagdating sa pera, sa kabuhayan, sa career or negosyo mo, mukhang okay naman. Kasi this is, yun nga, stability nga yan. At pagiging, wise, pagiging madiskarte pagdating sa pera, sa negosyo. So, pwedeng iba sa inyo, good luck or good sign yan pagdating sa career or kabuhayan. Okay, Taurus, move na tayo kay Gemini. Hello, Gemini. Welcome dito sa iyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe, Gemini. Pakishare na rin ito kung sakaling magugustuhan mo itong ating reading. Malaking tulong yan sa ating channel or page. Panoorin yung intro kung interesado kayo sa personal readings. Yung pinaka-umpisa nitong video natin. At tignan niyo yung mga links na nakasulat sa ibaba. Nandiyan yung mga details. Justice. Mukhang may mga choices ngayong araw na ito. Decision. Ayan, pwedeng may Libra. Naninimbang kayo or meron kayong pinag-iisipang mabuti. Which way? Alin dito? Mukhang may options ka naman dito, Gemini. Nasa sayo na lang. Kumbaga, choose wisely. Pwedeng iba sa inyo, meron kayong dalawang prospects or may plan A, plan B kayo, no? At yun yung pinag-iisipan ninyo, pinagpipilian ninyo ng mabuti. May mga legal matters with justice card. So, sabihin na natin kung kayo ay may mga proseso kagaya ng mga pag-a-apply ng mga permits or anything na mga may kakailanganin ng legal documents or kakailanganin ng hearing. So may mga legal matters, legal documents or process na nandito. Pero maliwanag yung decision na kailangan gawin or hinihintay kung naghihintay ka man ng resulta or decision. Meron din ditong yan, pwedeng pwedeng marriage yun O halimbawa, sa court,
gagawin, hindi pa sa simbahan. Karma card dyan, si Justice. So, sabihin na natin, kung naghihintay ka ng babalik sa iyo yung, kumbaga, kung ano yung tinanim mo yun, yung aanihin mo sa karma, di ba? So, ayan, depende na sa inyo. Ano ba yung nararanasan nyo ngayon? Kasi itong na-experience ninyo ngayon, pwedeng yan yung karma mo. Pwedeng good or bad karma, depending kung ano yung ibinato mo or itinanim mo, yun yung babalik sa iyo, di ba? Ayan. So, pwedeng iba, you are in need of justice. Naghahanap kayo ng justice kung naargabyado kayo. At hindi ko lang alam kung ano yung magiging resulta or outcome nito, which is yun nga yung matatanggap mo. Wow, yung iba, you're about to become busy. Ayan, meron kang 8 of coins. Sobrang magiging very busy ka. Marami kang gagawin. Pwedeng iba, papasok na kayo na employment, no? Kung wala kang trabaho ngayon. Yung iba, magiging busy lang kayo. Hindi ko alam kung ano yung pagkakaabalahan ninyo. Pero yung iba, maganda kasi ito, may karma card ka, diba? So, pwedeng iba good karma. Kasi, kung ano yung resulta ng mga magagandang itinanim mo, yun na yung magiging reward mo dito. Aanihin mo dito sa 8 of Pentacles. No, pwedeng yung iba, magiging successful kayo or makukuha nyo na yung resulta ng pinaghirapan ninyo. Okay? Move na tayo kay Cancer. Hello, Cancer. Kamusta? Ito yung gabay mo kung kailan mo makita ito. Na-enjoy ko tong mga deck na minsan gusto ko yung malalaki, standard size, pero minsan gusto ko yung maliliit. Siya yan, maliit lang yung kamay ko masarap hawakan, madaling bitbitin. Wala lang, na-share ko lang. May mga times na gusto ko yung standard size, pero may times gusto ko maliit lang. Ay! Ang dami naman mga kalungkutan dito Bakit ganyan yung mga itsura ng mga cards mo, Cancer? Parang very gloomy, sad, walang ka-energy, or depressed. So, may sadness na bumabalot dito sa mga cards mo. Yun yung una kong energy na na-pick up. No? Nalulungkot. Ewan ko ba? Ano ba yan? Pwedeng may mga disappointments dito. May mga bagay na hindi nag-work out. Relationship man yan. Sa business man yan or sa romantic. Be careful about your health, ha? Kasi ito ay health card. Pwedeng yung iba, nalulungkot kayo sa pagkawala or pagkasira ng something. Ayan. Pwedeng hirap kayong makakope or hirap matanggap or mag-move on. Ayan. May sadness, may loss dito, disappointment, longing. Pwedeng irreconcilable na ito kung ano may tinutukoy dito. Parang wala nang chance na magbago. Parang wala nang pag-asa. Parang ganyan na lang, Kaya parang it's best to move on. Kung ako tatanungin, itong mga cards mo, parang sinasuggest sa'yo or na-advise na mas better na mag-move on kaysa magmukmuk ka sa mga bagay na wala na, alam mo nang hindi na magagawa ng paraan, hindi na babalik, hindi na maaayos. Okay, merong strong energy ng Taurus, Virgo, Capricorn. Move on na tayo. Ayan. Leo na. Hello, Leo. Ito yung gabay mo. Ano to? Ay, hindi, tama pala. Death card, Scorpio. Devil card, Capricorn. Toxicity. Pero, the good news is, maaaring nag-end na ito. Or mag-i-end pa lang. Depende. Pwedeng past, present, future energies ito, no? Bahala na po kayo kung anong
saan tumutugma sa inyo. Pero meron ka ditong Scorpio, Capricorn. Maaring isang toxic connection na nag-end na or napipintong magtapos kung until now existing pa rin yan. Ang good side nun, wala ka na dito, matatapos na itong toxic environment or toxic relationship na meron ngayon sa buhay mo, which is involving a Scorpio or a Capricorn. Okay? Mukhang one-sided relationship ito, and nakikita ko masyadong selfish. Masyadong selfish yung tao na involved dito. Iniisip lang niya yung kapakanan niya, hindi ikaw. Kaya, sasabihin ko sa'yo, right off the bat, nakita ko tong dalawa. Wala kang magandang mapapala dito sa tao na to or situation na to. Puro toxic. Hindi ito makakabuti para sa'yo, Leo. Kaya ikaw, dapat ma-realize mo yan. Mahalin mo yung sarili mo, igalang, irespeto mo yung sarili mo bago ka mag-expect na ibibigay nila yan sa'yo. Ikaw ang magsisimula niyan sa sarili mo. Okay? So, this is the time or opportunity sa'yo para makaalis sa ganyang klaseng toxic connection. Okay? Hindi ka rin magiging masaya dito with the Four of Cups eh. Hindi ito yung tamang relationship para sa'yo. No? Pwedeng illusion lang itong mga binibigay nito sa iyo, which is huhupa at huhupa din eh. Huhulas din yung illusion na yan and eventually lilitaw ko ano yung totoo. So, why patatagalin mo pa? Diba? Okay? So, ayan nakikita ko. Hello Virgo. Welcome dito sa iyong gabay. Kung kailan mo ito makita. Naku, ba't puro mga breakup? Hiwalayan ito. May mapuputol. Ayan. Mapuputol. Magtatapos. Mapuputol. Magkakaroon ng interruption. Ayan. 5 of Swords. Meron akong nakikita someone walking out of a relationship or a situation, 8 of Cups. Kasi wala nang growth, wala nang happiness dito, wala na. Feeling niya wala na, wala nang reason na magstay dito. Ikaw man yan or yung person na nakakadeal mo. Ayan o, basag-basag na eh. Hindi na ito hindi na maguglo. Itong mga basong nabasag dito, comparable sa iyong situation or relationship right now. Kaya talagang this is an ending. O, bakit ba contract lang naman yung nagtapos? Pero depende kung ano yung nagre-relate sa inyo. Relationship man yan, kontrata, career, or ano man. Ang maganda dito, Virgo, you still have options. Ayan. No? May mga ka pa eh. May mga possibilities pa rin naman sa iyo kasi may options ka dito. Pwede lang, pwedeng may waiting period, no? May mga bagay na kailangan isang tabi muna o ipagpaliban muna, ayan. Pwedeng iba meron kayong hinihintay. Okay? Pwedeng iba meron kayong mga plans na gustong-gusto ninyong gawin or meron kayong dalawang pinagpipilian, no? Ayan. Libra. Hello, Libra. Welcome dito sa iyong gabay. Kung kailan mo ito makita. Merong Aries energy.
Wow, pwedeng iba, no? May paparating na bagong partnership, romantic man or business. Pwedeng iba may magandang sign about a promotion. Oh, finally, magbubunga na yung mga pinaghirapan mo, Libra. Aanin mo na yung rewards ng mga pinagsipagan mo, ng mga efforts mo. Okay? I can see you na magiging boss, no? Magiging very in control ka ngayon sa iyong situation. Kumbaga, you're the boss ngayon, Libra. Ito, boss energy yung nafe-feel ko. Okay? Meron ding something about pagiging leader or in charge or responsibilities. Meron din akong nasasagap na parang pagiging head ng family or father figure. Ayan, si Emperor yan. So, Aries, no? So, maganda dito, Libra. Ito, yung good news na makukuha mo na yung results, magagandang results, and mai-enjoy mo yung mga pinaghirapan mo. At saka ito, yung partnership. Okay? Romantic man ito or sa business. Ayan. Scorpio. Tignan na natin, Scorpio, ano ba tong gabay mo? Kailan mo ito matsyempohan? Merong Leo energy. Dalawang major cards. So, pwedeng may major event na mangyayari sa buhay mo or major decision na kailangan gawin. Mukhang may kinalaman ito about kung parang parang meron kang pinagmumuni-munihan tungkol sa buhay mo. May kinalaman sa sarili mo. Merong awakening judgment card. Tsaka may mga bagay ka na ina-assess sa buhay mo eh. Pwedeng may mga nare-realize ka dito. Pwedeng may pagbabago. At nakikita ko, ikaw becoming a better or stronger person with the strength card. Kasi na-survive mo eh. Parang nafe-feel mo, nare-realize mo, ang layo na pala ng narating mo. Imagine, na-survive mo itong ganito, ganyan, kahit gaano kahirap. Eto, ikaw, a survivor. Nag-succeed ka. May mga ini-evaluate ka sa buhay mo. Yun yung nakikita ko dito sa judgment, no? Pwedeng yung iba, this judgment card means something na mariresurrect. Possible na may manunumbalik. Possible na mabubuhay uli itong ito kung ano man itong mariresurrect na yan, no? Babalik uli sa buhay mo. Pwedeng dati nagtapos na yan, pero ito na naman uli ngayon. Tao man yan or situation, no? Parang na siya, yung bumabalik na buhay uli. Kasi itong judgment card, makikita niyo yung traditional card niya, may mga tao na sa kabaong nag-rise up sila. Ibig sabihin parang nabuhay uli. No? Wake up call itong judgment card doon sa original na Rider-Waite. Yan yung may angel na may turotot. No, na ikaw ay parang nagising ka uli. Ayan. Kaya nga parang may wake up call dito. Parang may mga minumuni-muni ka or may na-realize ka. May mga options ka rin dito with 2 pence. Pwedeng iba, meron kayong dalawang bagay na ginagawa right now. Nagmo-multitask kayo. Okay, pwedeng ito may kinalaman sa career. O kahit hindi, meron kang parang, pwede ba may tinitimbang kayo o pinipipilian? Okay, so ito yung mga nakuha ko sa ngayon para sa iyo, Scorpio. Sagittarius na tayo.
Hello Sagittarius, kamusta sa ito yung gabay mo? Kailan mo ito makita? Father of Cups, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Meron ka rin 9 of Swords at saka 4 of Cups. Labas ng labas to. Nai-stress ka yata, Sagittarius. Ayan. May kinakatakutan ka ba? May pinag-aalala? Parang wala kang peace of mind dito. Dami mong iniisip, kinakatakutan. Fears, worries, insecurities. Ito yung sinasalamin ng 9 of Cups. Unsettled. Unsettled ikaw ngayon. Lalo na sa yung pag-iisip. O baka naman involved dito si water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. At mukhang hindi kayo happy sa kung anong meron ngayon with the 4 of Cups. Pwedeng iba hindi kayo interesado. Merong ino-offer sa inyo, merong nandyan sa harap mo, pero parang hindi mo i-grab. Ayaw mo pwedeng hindi mo type. Hindi ka lang interesado. Okay, pwedeng meron kayong ibang hinahanap or ine-expect bukod dito sa current na nasa harapan ninyo or ino-offer sa inyo. Okay, Sagittarius, move na tayo kay Capricorn. Hello Capricorn, welcome dito sa iyong gabay. Meron kang Wheel of Fortune, wow. The Sun, wow, dalawang major cards. And Daughter of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. So, ang nakikita ko dito sa iyo is success. Parang yung mga bagay-bagay, they will turn out successfully or magiging happy ka sa kung ano yung magiging resulta niyan. Okay, pwedeng merong younger energy dito, si Daughter of Cups. Pwedeng anak mo yan or someone younger than you, Cancer, Scorpio, Pisces. Nakikita ko na yung mga bagay will turn out to your favor with the Wheel of Fortune. Papabor sa'yo si Wheel of Fortune. Ang ibig sabihin, pwedeng siswertihin ka or yung mga outcomes na ina-expect mo ay matutupad. Yun ang mangyayari. And all is well with the Sun card. No, in all aspects of your life right now, maybe okay. Wala namang matinding problema. No, in terms of health, kabuhayan, okay naman. Yun na nga, sabi ko nga, mukhang magiging happy ka sa outcome or magiging successful yung resulta. Okay, Capricorn, move na tayo kay Aquarius. Hello Aquarius, welcome dito sa iyong gabay. Itong gabay na to, may dates na nakalagay dyan, pero kahit kailan mo ito makita. Panoorin nyo yung intro video kung interesado kayo sa ibang details or kung balak nyo mag-book ng personal reading. Meron ka ditong full card, Father of Wands, which is Cancer, Correction. Father of Wands, fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. At saka 10 of Swords. May ending dito. Ito kasi Huwag kang mag-alala kasi kung ano naman itong mga hindi magandang nangyayari, yun yung mag-e-end with the 10 of Swords. Kung nahihirapan ka na dyan matagal na, good news kasi ito na yung ending. Ito na yung pagtatapos ng paghihirap mo or yung mga hindi maganda nangyayari na sinabi ko. Okay, blessing in disguise. Ending, pero itong ending na ito ay magdadala sa iyo ng kaginhawaan. At makakapagsimula ka. Ayan, clean slate. New chapter. Ito, para sa iyo. Major card dyan. Ayan, major ito. Major na pangyayari sa buhay mo, Aquarius. May magtatapos, pero makakapagsimula ka agad. Magkakaroon ka ng bagong experiences dito sa full. Panibagong pakikipagsapalaran, panibagong relationship or journey ito. No? Some of you, pwedeng na-enjoy ninyo ito. Parang
Lalo na kung kayo yung tipo na adventurous, no? Parang kahit hindi ninyo alam yung pinapasok ninyo or hindi ninyo alam yung magiging outcome, malakas ang loob ninyong mag-try magsimula uli. Okay? Move na tayo kay Pisces. Hello Pisces. Welcome dito sa iyong gabay. May mga dates na nakalagay pero kahit kailan mo ito makita or matsyempohan. Kung interesado ka sa mga personal readings, panoorin mo yung intro video, Pisces. Nandun lahat ng details para hindi ko na ulitin. Meron ka ditong Temperance, Hermit, and the Ace of Swords. Dalawang major cards. Sagittarius Energy, Temperance, Hermit card, Virgo. Ay, ang liwanag ng mensahe. Magkakaroon ka ng kaliwanagan about something or ikaw yung magsished ng light dito, Pisces. It's either you na maglalabas ng katotohanan kasi Ace of Swords is about truth, clarity, and positive outcome. Yes card ito. Yes card. Actually, lahat ito ay yes card. So, very strong yes kung may katanungan ka, So, nakikita ko rito, ikaw yung magiging beacon of light dito Ikaw ang magbibigay ng kasagutan, kaliwanagan. Dalawang cards yung nagsasabi ng ganyan. Ayan. Ito. Kaya kung ano yung totoo dito, may expose. Lilitaw at lilitaw yung katotohanan. Lahat ng mga bagay na puro katanungan, yun ay mabibigyan ng ng clarity, Kung ano man itong hinahanap mo, lalong-lalo na kung kasagutan ito, Pisces, yun yung makukuha mo. At makakalusot ka sa isang mahirap na situation with the Ace of Swords. Pwedeng magagawan mo ng diskarte or solution yan kahit gaano kahirap yan. Okay? Pwedeng yung iba, this is a period of recovery or healing with the Temperance card. So, yung mga ibang nangangailangan ng healing, recovery period ito. No? This will be a period of peace para sa inyo. So, makakamtan nyo na yung kapayapaan. Finally. All will be well. All is improving or healed. No? So, ito yung mga nakuha ko para sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and share this video. Take care and God bless.